Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa sumadagdag subscriber ng mga boss. Pag-usapan natin to si Harry Roque. Mukhang malala na ho ito. Makikwentuhan tayo kay Atty. Enzo. Kabayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Ayan, pagkwentuhan nga natin itong ginawa na naman ni Harry Roque, mga kapunyog. Ngayong Semana Santa, syempre, mainit na usapin dyan, pinag-uusapan yan, yung pagtraidor ni Judas Iscariote kay, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kapag nag-traidor ka, ang tawag dyan, Judas ka. Ngayon, sa nag-vlog itong si Harry Roque, sa vlog niya, kinumpara niya si... Bibigay tayo ng reaksyon dito mamaya ng konti, mga friend. Kinumpara niya si FPRRD, si Digong Duterte, kinumpara niya kay Hesukristo. At ito namang si PBBM, kinumpara ni Roque kay Judas Iscariote. Tama na ho dyan. Oy, mag-ingat kay Harry Roque, malaki na ang katok niya, no, mga friend, no. Nandito na tayo Sabado de Gloria, mahal na araw, di ba? Hindi ko pinagtatanggol si Judas. Yun ho ang naging papel niya sa mundo. Hindi niya ho yun kagustuhan, mga boss. Pastor Dulagon, friend, pasensya ka na. Ito ang aking naaabot ng aking kaisipan tungkol dyan sa Judas na yan. Ang Panginoong Hesukristo kasi, mga friend, alam niya kung ano, sinasabi ko, di ba? Alam niya ang kanyang magiging kapalaran nang siya ay lumabas sa mundo. Di ba? Alam niya na lahat ang magiging na siya ay mapapako sa krus, mabubuhay na muli after 3 days. Alam niya ho lahat yan. Kaya ho yung mga 12 apostoles na yan po sa kanyang buhay, yan po isa kanyang pinili niya nga yan diba? At siya nga si Judas napili din yan, no? Si Judas, ang istorya naman ni Judas, lahat ng nakikita niyang milagro sa harapan ng dalawang mata niya, nakalakad ang pilay, nabuhay ang patay, nakakita ang bulag, nakikita niya yan kaya itong Judas nagkakaano ng kumbaga sip-sip, gawin mo yan, boss, sa harapan ng mga siguradong paldo-paldo tayo dyan. Natalino si Judas diba? Kung magulo, Judas, sabi ni Jesus, hindi yan ang papel ko sa mundo. Kaya ang gagong Judas, nag-isip ng paraan na hindi niya, gustong-gusto na ni Judas na siguro, hirap na si Judas sa bundok puro bundok, mamumundok sila ng mamumundok, lakad sila ng lakad ng mga ni Panginoon ng Panginoong Jesus nag-aano na yung gago, di ba? Yun ang maabot ng isip ko, Pastor Dulagon, kaya ang gago, inano niya na sa thinking na pag naipit ang Kristo, gagawa ng milagro. Yun ho ang yun ang naabot ko Kaya sinabi niya yung kung paano huhulihin ang pero alam na agad ng Panginoong Hesus, di ba? Nung Last Supper nga, di ba? Sabi niya, dali dawin mo na yung dapat mong yung papel mo sa mundo. Isa sa inyo rito ang magkakalulu sa akin, di ba? Alam niya lalabing 2 lang ba naman yan di ba? At saka siya nga ang pumili niyan. Di ba, mga friend? You betray the Son of God with a kiss? Gano'n. Mga gano'n, mataling hagaho nga Pero labag sa kalooban ni Judas, yung nangyari kay Kristo. Di niya akalain aabuti ng Panginoong Hesus yun. Dahil ang laman ng tuktok niya, pag nasaktan o naipit ang Hesus, gagawa ng milagro. At marami naman hong ibinigay na tsansa kay Panginoong Hesus upang gumawa nga siya ng milagro. Diba? Sabi yung isang pinagagawa sa kanyang alak yung tubig.
Kasi dahil naririnig ko, marami kang ginagawa. Gawin mo nga itong alak, itong tubig na to. O, hindi, wala nangyari. Hindi, kumbaga sa ano, hindi lumaban ng Panginoong Hesus. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. O, diba? Kaya, napako sa krus. Come to think of it, ayaw na ayaw ni Pilato na siya ay masaktan. Kaya nga nilabas niya to si Barabas eh. O, na isang pusakal. O, diba? Kaya lang yung mga trolls nga. O, kaya nga nung nakita ni Judas na yung iniisip niya ay hindi nangyari, eh mahal niya ang Kristo, hindi niya na natiis, nagpakamatay na yung bugok, nagbigti na, hindi niya na kaya. Diba? Yun yan eh. Kaya nga yung Judas, eh isa lang yan sa instrumento. Kaya si Panginoong Jesucristo ay napako sa krus. Kung walang Judas, hindi mapapako si Jesus. Pastor Junlagon, nakapalaban tong kaibigan mo. Sa totoo lang naman, di ba, Pastor? Kung hindi kay Judas, mapapako ba ang Jesus? Hindi. Di ba? Alam nyo, mahilig akong makipag-ano sa mga ano eh. May pupunta sa akin dito eh. Seventh Day Adventist yata yung Seventh Day Adventist yata saka itong Iglesia ni Cristo parang iisang nakausap nila ang Jesus o ang Diyos, mga ganun, no? Marami na hong kumita dyan sa mga nakausap nila ang Panginoon. Ginagamit to nila yung ano eh. Ay, Iglesia tayo mo, pag sumapi ka sa kanya, ligtas ka sa dagat-dagat ang apoy. Gano'ng utak ng tao, Pastor Junlagon. Oo. Ha? Ibig mo sabihin, Iglesia, lahat ng hindi kasapi sa inyo, sa dagat-dagat ang apoy masyushoot. Naglilibag lang mo tayo, mga friend, ha? Pero yun ang totoo, ha? Kung hindi si Judas, hindi mapapako ang Kristo. Diba? Meron naman dyan, no? Diba? Si Peter. Halos pumatay siya. Huwag lang madakip ang Jesus. Dahil nga, ilalaban niya yung buhay niya. Sabi ni Jesus, diba? Ganun ba, Pedro? Tanda mo to. Bago tumilaok ang manok sa umaga ng 3 beses, ipagkakatuwa mo ko 3 beses. Hindi ko magagawa yan. Hindi na umimig ang Kristo. Kaya nga tayo, mga friend, hindi natin alam kung ano ang ating magiging buhay. Paano tayo mamamatay, kung anong paraan, kung whatsoever, kung sasakit, aksidente, hindi mo natin alam eh. Basta tayo manalig sa Panginoon, na ilayo tayo sa anumang sakit at kapahamakan, ganun lang. No? Yun lang po yun eh. Hindi kagaya ng Panginoong Hesus, nung bumaba siya sa lupa at nagkatawang tao, alam niya kung ano ang magiging kapalaranan niya. Diba? At saka yun yung mga sinasabi na mapagpatawad ho ang Panginoon. Sigun. Hindi ho siguro ganun. Kasi, eto na naman tayo ha. Kung mapagpatawad siya, bakit ginugunaw niya ang mundo? Diba ginunaw niya yung Sodom and Gomorrah? Nagalit ang Panginoon. Maraming masama. Now, yung Noah's Ark. 7 days yata o ilang linggong puro ulan. Marami ring namatay. Nagalit na naman siya. Di ba? Hindi ho ganun. Meron pa isang dito, kita ko ito. Ito, pinanood ko lang kahapon. Bakit ginawang hayop ng Diyos si Haring Nebukadnezar? Imperyong Babylonia. Ginawa niya, hari ho ito ginawa niyang hayop. Yun. Nagalit ang Panginoon din dyan. Di ba mga friend? At saka yun nga, maraming kasalanan ng tao. Kaya nga ang Panginoong Hesus Ang Panginoon pala, hindi si Panginoong Hesus. Kasi, yung 10 Commandments ni God,
Meron na ho siyang ginawang batas. O, di ba? O. Yun ho ang napakahirap mong sundin eh. Oo. Siguro, pwede ka ng santo kung ma-perfect mo yung batas na iniwan ng Panginoong Jesus. Ay, ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon. Yun ho yan, mga boss. Hindi ho ganun kadali magpatawad ang Diyos Ama. Oo. Nagagalit din ho siya eh. Di ba? Oo. Yung sa Ten Commandments, ang dami ring namatay. Di ba? Oo. Iba ho magalit eh. Oo, di ba? Yung Diyos Ama. Kaya nga ho, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? Yun ho yan mga friend, hindi ho ganun kadali. No? Pag kayo'y masama, may balik sa inyo. Meron ho siguro mga kasalanan na, Pastor, yun lago, napapalaban ako. Hindi ho ako nagbabasa ng Biblia. Tatunay lang ho tayo. Meron ho mga mga boss. Siguro meron mga kasalanan na pwede mong ihingi ng kapatawaran. Dahil sapagkat ikaw ay tao lamang. Meron ho dyan, di ba? Asawa, daming asawa. O, bawal, di ba? O, sapagkat ako'y tao lamang, Panginoon. Natutukso. Kasi hindi kagaya ng Panginoong Hesus, hindi siya natutukso eh. Kasi hindi naman siya basta-basta tao. Yun nga, siya ang Diyos anak eh, di ba? Parang ganun. Mga friend, ha? Pero yung kagaya nitong sila Duterte, hindi yung to. Wala akong kapatawaran to kung tutusin mo. At yun nga, patutulit, no? Yung Duterte, aminado naman siya eh, na talagang siya, kung papipiliin siya ng langit at impyerno, sa impyerno niya gusto mapunta, sa kanyang sariling bunganga ng galing yan. Dahil bakit? Marami raw magagandang babae sa impyerno. Kawalan niya puto. Ha? Tsaka iba talaga, siguro para sa akin lang ha, hanggang na lang, sasakaling may paraiso, pwede na siguro ako doon. Napakahirap pong makaakyat sa kalangitan eh. Kung masusunod ang mga sinasabi ng Jesus. Diba? Mataling haga ho eh. Mas madali pa sa isang kamelyo ang makapasok sa butas ng karayo kesa sa isang mayaman na makapasok sa pinto ng kalangitan. Gaano katindi yun? Kahirap unawain. Kailangan ka pang maghirap para ka makarating sa kalangitan? Hindi siguro. Baka ang ibig sabihin ng Panginoon kung meron kang sobra-sobra, hindi mo rin namang madadala. Pag ikaw nagbalik, namatay na, i-share mo doon sa mga nangangailangan. Baka yun ang ibig sabihin. Pero, di ba, mga friend? At marami naman hong ganun. Na tao na malalambot ang puso, no? Nag-share, ang ibig sabihin, share blessing, mga ganun. Kaya lang, yung karamihan naman ho dyan sa mga taong may malalambot ang puso, pinagsasamantalahan naman itong mga bugok na nagpapanggap na nakausap nila ang Panginoon. Kokotahan ka pa eh. 10%. Ang dami. Yeah. Hindi lang naman dito sa atin. Sa Amerika, marami rin Kenneth Copeland, Benny Hinn. Grabe, no? Pero pag tinitingnan ko yung mga tao, parang, to? Wag ko kayo. Sa Katoliko, wala akong magbigay ka kung gusto mo. Kung magkano, kung lang, sige lang. Ganun lang ko kami. Di ba mga Katoliko? Mga Katoliko. Hindi kagaya ng mga ibang relihiyon. Puta, merong 10% eh. Kailangan sa kinikita mo, di ba? Kagaya si Kibulog na yan, di ba? Donasyon. Katoliko, walang ganyan eh. Mag-donate ka sa simbahan kung gusto mo, kaya mo, wag eh. Ganun lang eh. Di ba mga friend? Kaya yun po ang sa akin ang
istorya ng Panginoong Jesus. So, yun. Ang pagkakapako sa kanya sa krus hindi ho kagustuhan ni Pilato. Ang nagpapako sa kanya sa krus, ito hong mga sigaw na sigaw ng Duterte. Harry Roque, Harry Roque ka. Akalain mo ikinumpara mo si Duterte kay Jesus? Ano mo? Pero anyway, gawin mo na lahat ang gusto mong gawin, Harry Roque. Impyerno ka rin naman magpupunta, kasama mo rin. Tapos Judas, si Marcos. Hindi kaya, Harry Roque, mas magandang tawagin ikaw ang Judas? Buwisit ka. Bakit? Dating ex-human rights lawyer ka tagapagtanggol ng mga naaapi. Ngayon, anong tingnan mo, itsura mo? Tagapagtanggol ka ng halimaw. Di ba? Yan ka ngayon. Bakit? Dahil sa kwarta. Marami pa hong lilinisin itong sa mga Duterte na to. Marami talagang ninakaw. Sobrang dami ng ninakaw. Na talagang dapat kalkalin itong gobyerno ni Marcos. Total talagang bumanggana ng todo di ba? Lalong-lalo na yung sikibulog na yan. Ito, share nyo to, baka makarating. Yan ang dapat yung imbestigahan, yung mga kinamkam niyan, yung kingdom niyan. Saan ka nakakitang kingdom? Puta, nagte-training yung mga assassin, yung mga angel of death, may trainer siya sa loob mismo ng kingdom. At saka talagang na to, napakahina naman itong si Bongbong pag hindi niya pa ito natapos. Yan ang pinakamalaki sigurong papel nitong si Bongbong Marcos dito sa lupa. Kasi ang pagkakaaway nito dahil sa kasakiman itong dalawa na to. Talagang gusto mangyari nitong si Duterte, sunod-sunuran pa rin sa kanya si Bongbong sa lahat ng gusto niya. Si Sara Duterte ang magiging Secretary of National Defense. At itong si Gloria Macapagal ang magiging Speaker of the House. Lahat hindi nangyari yan. Maraming hindi nangyari sa pagkaso. Kaya ito si Baba, yan. Talagang kailangan ni Bongbong ng talagang maraming matibay na paninindigan para ito matapos. Tsaka yung mga advisor niya, kailangan talaga yung para sa bayan ang i-advise ninyo, hindi para sa sarili ninyo. Yun yan mga friend Tsaka yun yung mga tinanim ni Duterte sa lahat ng mga departamento dyan. COA, check yan malamang meron yan kasi tignan mo ngayon marami pa ho talaga nakatanim dyan. Na kayo, kumalas na kayo, nakakulong na yung ulo na yan, wala na yan. Hindi na makakapagdaldal yan. Susunod-sunod na yan. Si Bato, sabi nga niya Tony Conti, baka next na yan Week. Oo nga. Ayun hubang binabanggit Attorney Conti na mistulang pag-undermine ng kampo ng dating Pangulo dun sa jurisdiction ng ICC, yun ba ikinagulat nyo pa? Siyempre hindi, dahil simulat sa pool, ito naman ang argument ng Duterte camp na wala na naman tayo dyan sa ICC, ano pa ang saklaw niyan? At ang nabalita ko, narinig natin lahat to nung nagpasok ng bagong abogado, si Dr. Dov Jacobs, ay kaya raw kinuha precisely para sa tanong ng jurisdiction. So, inaasahan namin yan at ewan ko, abang na kami, isang buwan na mula nang na-aresto. Kumbaga nagbibilang tong oras, ang issue na ito ay dapat ma-file bago ang September. Doon ho sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, doon sa chamber, specific ho doon yung mga ginawa lamang. Actually, naka-itemize ho sila anong gagawin, anong ini-expect. Yun ho bang pag-question doon sa jurisdiction ay sakto lang na ipasok sa mga panahon pong ito or before the confirmation sa September 23? Tama? 23 ba? Tama?
September 23, 2025. Yes, dapat, bagaman hindi kumbaga explicitly o diretsahang sinabi ng mga huwes, yun ang isa sa mga unang kailangang erase mo. Kung ito bang hukuman na ito ay may kapangyarihan para litisin yung kaso. At itong issue ng jurisdiction ay kumbaga unsaid, pero yun na yung ibig sabihin nun. Bago tayo magpunta sa pagtatakda kung ano ang kaso, edi sabihin mo na kung palagay mo walang jurisdiction o walang otoridad yung korteng ito sa'yo. At sa nakikita natin dito sa Pilipinas, ang tawag nga ay jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. At dito papasok ang sa jurisdiction over the subject matter, meaning ito bang korteng ito ang may otoridad na mag-hearing dito sa Matagal pa ho bubunuin ni Digong. Ha? Ayon ho dito kay Atty. Conti, matagal pa bubunuin ni Digong. Pero kung ako sa'yo, Digong, huwag ka na kumuha na abogado, kayang-kaya mo na yan. Kung ano yung ginagawa mo, you have no jurisdiction over me, I will not answer anything. Ganun na lang gawin mo, Digong. Tapos na yan. Wala ka naman din ka pa napanalo. Sa kaso ng crimes against humanity. Tama ba? E-exit na tayo dito. Pangalawa naman yung jurisdiction over the person, meron ba kayong otoridad sa aking pagkatao? At dito papasok ang quote-unquote legality of the arrest. Tama ba ang pagkaka-surrender kay Duterte sa korte? Kaya alam na, nung mismong araw nga ng initial hearing, di ba, yung initial appearance, sa totoo, tanong lang yun, sino ka? Kamusta ka? Okay ka ba? O di kung okay na yan, ang susunod ay palagay mo ba tinatanggap mo ang jurisdiction or authority ng korte. At itong mga next 5 months, so 5 months na lang, tumatakbo ang oras. Sa susunod na 5 months, aabangan natin kung paano at ano mismo ang i-raise nila sa issue ng jurisdiction. Kasi sa ngayon, para tayong nahuhula, kwento ng kwento, puro bulalas, wala pang napafile. Kaya inaasahan namin yun at excited kami na mabasa kung ano ba talaga ang ihaharap nila sa ICC. So, Atty. Conti, magkaiba pa pala yung dalawang issue ng jurisdiction ng ICC doon sa sa atin sa Pilipinas at jurisdiction doon sa dating Pangulong Duterte. Posible, posible. May ganung konsepto kasi tayo dito sa Pilipinas ng jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. Pero pangkalahatan, usapin ito ng otoridad ng korte. Pwede bang magpatuloy yung kaso o hindi? Pwedeng iba't ibang dahilan kung bakit mawawalan ng otoridad yung korte. Totoo lang, swerte pa to si Digong eh. Hindi kagaya ng ginawa nila kay Espinosa, nakakulong na. Pinatay pa. Di ba? Buti pa siya daming proseso. Di ba? Na dinagdadaanan niya. Reklamo pa na reklamo, pero hindi lulusot yan, mga boss. Divine intervention nga ito eh. Kalahin mong mag-away itong dalawa na to. Kung hindi ito nag-away, wala na. Bubok eh. Para hindi na magtuloy yung kaso. Ultimo, ang tanong lang ay, yun nga, pwede ba tayong magtuloy sa kaso? Meron bang otoridad? Or, essentially, tinatanggap mo ba yung authority ng korteng ito? Mukhang sa tono nung ng defense, hindi nila tinatanggap. Pero so far, puro salita pa lang yung naririnig natin sa kanila. Wala pa tayong nakikitang dokumento o kaya filing, kumbaga, na malinaw. Yun nga sinasabi ko, mga friend, di ba? Bakit kailangan dokumento? Si Digong na, hindi ko tinatanggap to. Anong depensa? Gawin nyo na kung ano gusto nyo. Gano'n na lang sana, papel mo, Digong, wala nang panalan. Sa katakot-takot na ebidensyang ihaharap sa kanya, Sus Mariosep. Lalo yung mga video conference na under oath siya na akala mo kung sino siya sa Quadcom. Ang tapang-tapang niya sa Senado at saka sa Quadcom. Tapos na dun eh. Baka umatras na yung mga abogado kinuha niya pag ipinresenta yung video conference na yun eh. Ano yata eh. 100 plus yata yun na video eh. Paano didepensa ni Kupal yun at saka nito si Jub Albang Jub na to na abogado niya. Ito, galing yun naman. Paano niya didepensa? Inaamin na ni... Kaya nga ito eh, yung bunganga ni Duterte ang nagbaon sa kanya sa impyerno doon naman niya gustong mapunta sa impyerno di ba?
paano nila kine-question yung jurisdiction. Opo. Attorney, sa ordinaryong tao halimbawa na hindi naman din marunong sa batas, lalo't ito po ay international law ang pinag-uusapan, ang tanong ko, kung wala palang jurisdiction in the first place, bakit nagpalabas ng dokumento ang International Criminal Court para kunin si dating Pangulong Duterte? Tama, Kasi ang argumento namin, may jurisdiction ng ICC. At yun so far, ang tinatanggap ng Interpol, Philippine government when it cooperated in some way, and even all other authorities which recognize the arrest of Duterte. Kumbaga, wala kang ibang pagre-raisa ng jurisdiction kundi yung ICC. Kaya wala may otoridad. Kaya nai-issue ito. Yun yung default talaga natin. At malinaw yun. Kung sabi ko kanina, jurisdiction over the subject matter. Ang ICC ba ay may otoridad na maglitis patungkol sa crimes against humanity? Yes. Member ba tayo ng ICC nung nangyari yung krimen? Yes. At nung panahon na ginawa yung krimen, sakop ba ng Pilipinas itong taong sinasabing most responsible? Yes, siya yung presidente. Kaya para sa amin, malinaw yung jurisdiction, subject matter. Patungkol naman doon kay Duterte, sasabihin niya, illegal naman yung arrest. Sa tingin namin, at wala naman kasi kami nung pagkaka-aresto, ang daming kinikwento, pero ayon sa Philippine government, sinunod nila yung batas ng naaayon sa pag-aresto. Nakita ko din yung ibang clips, mukha namang may nasunod ngang mga punto sa loob ng 12 oras. Mukhang una, nabasahan siya ng sakdal. Pangalawa, nabasahan siya ng Miranda rights. Pangatlo, nagkaroon siya ng pagkakataon na talagang maghanap ng oportunidad sa Philippine government o sa Philippine Judiciary na humingi ng saklolo kasi nakarating pa siya sa Supreme Court para dito sa habeas corpus. Si Espinosa kaya, paano ba ang ginawa doon? Binaril na lang ng mga friend. Hindi na binasa, langan ng basahan pa siya ng sakdal, nakakulong na siya ron. Hindi ba? Search warrant, nasa kulungan, puta. Dapat talaga yan, at diinan talaga ng todo yan, yung ni Espinosa na yan. Talagang pinatay talaga yun pinasok yung presinto, yung Marvin Marcos ba yun, napag-utusan talaga yan para kitche ko kasi baka tumilaok pa sumuko na nga di ba? Kala niya ligtas na siya sa oblo, wala. Kaso hindi lahat umubra, kaya sumama rin siya. Sa totoong tingin ko nga, hindi naman siya isinako di ba? Hindi isinako, binusalan at isinut sa isang eroplano. Meron nga siyang mga video na sinasabi niyang, do not worry. Kaya para sa akin, maituturing ko pa nga ito na voluntaryo siyang sumama doon sa ICC. Totoo naman mga prene, di ba? Hindi siya pumapalag Ang pumapalag si Hanilet at saka yung si Kitty. Tsaka yung mga mga alipores niya na pumapalag, ayaw siyang pero siya, kusa siya sumama dapat sana doon sa airport pa lang, nagwawala na si Digong di ba? Saan yung dapat pumapalag siya sa airport, pumapalag na siya, wala kaya walang illegal arrest na kung tutusin mo you have to kill me first. Hindi nga siya nagleleleche doon sa mga sundalo, ni isang salitang mura wala siyang ginawa, di ba? Talagang kusang-kusa siya sumama. Kaya lang itong mga mga watiwat niya, baka sakaling makuha sa arte. Hindi nakuha sa arte si Torre, Sa tanong ulit ng jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas sa dating Pangulo, syempre bagamat hindi natin gustong pangunahan dito dapat mapalag na siya mga friend International Criminal Court, pero hindi ho ba mukhang moot and academic na yung tanong po na yon? Sa totoo, oo. Sabi nga namin, kung usapin ng jurisdiction over the person, sa ICC, nagkaroon na ng ilang pagkakataon na ganyan. Unang-unang arrest. Doon pa lang nung pagbaba niya eroplano, sa iba na siya dinadaan, dapat doon pumapalag na si Digong dahil atapang-atao di ba? Wala si Lubanga, meron pang later on mga naaresto na ang issue ay irregularity or even quote-unquote legality over the arrest. Sabi ng ICC,
Well, kung merong issue kayo dito sa inyong nanghuli sa inyo, pwede kayong manghingi ng danyos. Yun ang nakalagay sa Rome Statute or compensation. Yun ang nakalagay sa Rome Statute na remedyo mo kung meron kang reklamo sa paraan ng pagkakaaresto sa iyo. Alright. Kaya, tama yung sabi mo, no? Moot and academic, tapos na. Ang importante para sa korte, magtuloy tayo sa substansya. Ikaw ba ang pumatay sa Done deal, sabi nga ni Remulla, di ba? Tony Conti. libo-libong katao ng patungkol sa war on drugs? Yung ba'y masasagot? Doon kami mas excited. Yung po bang tanong na yun, Attorney Conti, masasagot na by September 23? Naku, hindi pa. Naku, para malinaw tayo, ha? Yung tanong ng Jose, masasagot na ba sa September 23? Naku, hindi pa, sabi ni Tony Conti. Para malinaw tayo, ha? Mahaba pa, ha? O, diba? Ang tagal In pa pala. fact, sa step by the step talaga to bago tayo para sumakses. Sa September 23, ihahain ng prosecutor kung ano ang tingin niyang kaso. So, hindi pa ito yung parang tinatawag nating information, pero ito pa lang yung offer niya. Palagay po namin ito ang kaso niya. Crimes against humanity in the acts of murder, etc., etc. May pagkakataong sumagot yung defense. May pagkakataon ding magsalita ng bahagya yung victims. So, tatlo yung natin, parties sa ICC. After 60 days, saka pa lang kukumpirmahin ng judges at sasabihin, okay, ito ang inaaprobado. Putes, after 60 days pa, after September 23, September, October, November. Ibig sabihin talagang mahaba-habang biyahe pa ito, digong. At sinisiguro ni Atty. Conti na diyan ka na magpapasko sa Oblo. Inaaprobahan namin kaso laban kay Duterte at doon pa lang magsisimula ang trial. Attorney? Medyo maputi. 60 days si Kamo after ng September 23? Well, after pa, kung kunyari, manghingi ng submission of documents. Pag 60 days ba o 30, o basta may basta period, bago pa aprubahan yung charges. Sa September 23, the prosecution will ask the court to check, parang ito po ang aming charges, and then the court will confirm the charges or the judges will confirm the charges within a specified period of time. Hindi pa natin malalaman kung anong kaso mismo sa September 23. Kaya talagang nanghihingi ako ng pasensya dahil mahaba ito at makuti. Pero para sa amin, kung ang tingin ng mga Tagalog siguro si attorney. Makuti, ang sabi niya eh. Ibig sabihin, mabusisi. tao, EJK lang ang kasalanan niya, diba? Parang sabi yun yung sa warrant of arrest. May pagkakataon pa po na mapalawig yung mga charges. Kaya inaasahan namin na hindi lang crimes against humanity in the acts of murder, kundi pwede pa rin Putres ka, digong ka, napakaraming Ay, nako, digong. Huwag ka na makiki-operate. Bagtit. Basta sabihin mo, I will not answer any question. You do what you want. Ganun na, wala rin panalo yan, digong. Naku, pero alam ni digong yan. Ewan ko kung anong inaano ni digong. Siguro, yung bang baka maawa sa kanya o tumirada ka, wala yan, hindi ka mananalo, mag-hunger strike ka kung anong gusto mong gawin, o di ba? Total gusto mo rin lang maging parang bayani sa mata ng mga tangang naniniwala sa iyo, di ba? other inhumane acts. Kasama dyan yung imprisonment, kasama dyan yung rape at saka torture. Pwede pa itong maisali sa mismong kaso. Alright. Attorney, isa na lang. Yun yung probability na maglalabas ng panibagong warrant of arrest ang International Criminal Court against... Ito, maganda to mga friend. Doon sa iba pang respondent. Anong tsansa na mailalabas yun anytime soon before nung September 23? Lagay ko malaki yung tsansa, pero syempre depende yan din sa korte at kung papaano i-execute nung Pilipinas. Kasi malay natin, meron na ngayon eh. Oo. Hindi lang ina-announce. Kaya, Meron na nga, di ba? Bato, di ba alam mo na meron na? Kaya huwag kang masyadong naglalabas ba to? Suot kang piluka o ano. Alam na di ba to ya, Tony Conti, meron na. Oo, kaya lang talagang, ewan ko, nakakatulog pa kasi Bato, Torne. Anyway. Malamang konti lang naman magiging sentensya sa'yo, Bato eh. Kung sakasakaling kakahong ka rin dito, kagaya ng nangyari kay sa amo mo, siguro baka, pero 30 years daw yata ang pinakakonti, Bato eh. Ha?
O kung susunod sa 30 years, life imprisonment na ba to? 30 years, ng taon ka na ba to? Ha? Baka doon ka natubuan ng bigote, ay ng buhok. Kaya talagang hanggang hindi isinasara, formal na isasara ng ICC ang kanilang quote-unquote investigation, diba yun yung stage natin ngayon, tuloy-tuloy ang paghahanap ng, kumbaga, most responsible for crimes against humanity. At may pagbabadya na yung warrant of arrest ni Duterte ay indirect co-perpetrator. May binabanggit na redacted names na kasama niya. Kaya malinaw na hindi lang siya ito. Kaya ano bang chances? 99% na malapit na pong maglabas ng warrant of arrest o summons laban dun sa iba pang mga most responsible dito sa crimes against humanity. Alright. Sweet shrimp! Puta ba to? Narinig mo sabi ito ni Conti? 99%. Puta ba to? Wala na. Magtago ka na ba to? 99% puta. Tatapang mo naman kung lalabas-labas ka pa. Paano? Hindi na, sabi Atty. Conti, baka nga meron na. Bato. Ako, pinapayuhan lang kita ha. Tawagan mo na si Bantag. Hindi nila mahuli si Bantag. Maganda yung tinataguan ni Bantag. Magkulam na tayo mga boss. Shout out Michelle Edwin, my friend. First daw siya, sabi ni Mike. Henobebo Nabalta, shout out. Dapat mga kaidigong ibitin bigti, hindi gawin dahilan kung matanda na, maawa na kayo, mga DD shit. Diba? Jab Alvaro, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Tama naman si June. Tama na yung sabi ng pare, dapat magkaroon ng pagninilay-nilay si Digong at yung kalagayan niya sa dahig is perfect time. Hindi nga marunong magnilay yan dahil ang gusto nga niya sa impyerno siya pupunta, ba't siya pa magninilay sa Panginoon? Diba? Yung mura nga lang niya yan eh. May maniniwala ba dyan kung magninilay yan? Parang joke. Diba? Prim, shout out. Ano man ang gawing pagsisisi ay huling-huli na. Tama. Wala nang panahon para magbago. Hanggang sa salita na lang ang magagawa. Ang nangyari ay tapos na. Di na maibabalik ang buhay ng mga inalisan ng kinabukasan. Totoo yan, Prim. Kaya sabi ko, di ba? Tsaka hindi ka kapatawarin ng Diyos yan. Halimaw nga siya eh. Yun ngang, sabi ko, diba? Ginawang hayop ng Diyos, yun, ni-prove the God ba yun? Hari pa yun ha. Ginawang hayop siya. Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox. Nagulat ako. May pang Biyernes Santo pala. But anyway, God bless sa inyong lahat. God bless, Raul. Raul ulit wala yan. Hindi yata marunong magsisi ang digong nyo. Nagpaplano pa yata ng paghiganti. Yang maging ang kanyang mga kampon. Totoo. Nagsisisi ba? Raul ulit para pa nga na pambida pa nila yung nakakulong si Digong. Mga walang Diyos sila, Digong nyo at ang kanyang mga kampon. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama naman na pagsisihan na niya ang mga kademonyohang nagawa niya. Hindi nga siya magsisisipin dahil demonyo nga siya eh. Gusto nga niya makita sila ng kosa niyang si Satanas. Ba? Rick Panoy, magandang gabi sa Rox, watching from Odyogan, Romblon. Joselito Mabait, shout out. Joey Tobilea, shout out. David Alin Mendoza, shout out sa inyo mga boss. Gandang gabi po, Rox. Maganda po yung mensahe ni Father Reyes, pero baliwala po yun dahil po walang pag-amin sa kalooban ni Digong at pamilya niya na mali yung pinagagawa nila, pagpatay ng mga kriminal. Hanggang ngayon nga po ay hustisya ang isinisigaw ng pamilya niya sa pagkakadakip at pagdala sa kanya sa dahig. Totoo yun, David. Ay, nako Digong. Basta wag ka na makiki-operate, yun lang pag-asa mo, bagtip. Hindi, wala Tapos ka na. Pag kinaki-operate ka, wala ka naman panalo.
Alam mo naman sa sarili mo yan na hindi mananalo. Maliban na kung kaya mong bayaran, kagaya rito sa Pilipinas, yung mga judges dyan sa dahig. Kung kaya mong silawin sa kwarta mo. Yun. Pero mukhang malabo pa sa tinta ng pusit yan, bata. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox, at sa mga ka-warriors. Mga pre na, bunyog po, wag natin wag nating si Attorney Enzo para sakasakali naman manalo na siya sa oras na to, no? Sa eleksyon na to. Michelle Edwin, no? Beyond redemption na yan. Pati spiritual advisor niya ay nakakulong. Mga satanas sa tunay na buhay. Totoo yan, Mike. Mga demonyo to nga. 6 na taon tayo pinagharian ng mga demonyo. Pamilya na ito si Digong, oh. Ay, nako. David Allen Mendoza, oh. Mantakin mo, ginawa lang daw niya yan para sa bayan. Gago. Karox. Sa bagay, wala naman pong imposible sa Panginoon Diyos. Sana po ay haplusin ng Diyos ang puso niya para mawala na po yung kasamaan at kayabangan ni Digong sa katawan niya. Hindi mangyayari, friend. Roberto Certeza, shout out. Hindi mangyayari yun. Hahaplusin ng Panginoon yan. Demonyo nga yan. Okay. Kagaya nga di ba? Pupunta siya nung demonyo. Inaano siya. Lumayo ka, Satanas. Ganun, galit na Panginoon Diyos sa mga masasama eh. Diba? Mabuti pa sila sa Kanyas at sa Matabato, nagsisisi sila, mas naniniwala pa ako doon. Nagsumuko sila eh. Sumuko na sila eh. Handa na silang mamatay. Talaga nagsisisi sila. Eto si Digong, puto regis. Ayaw pa nga sumama yung gago, di ba? Diba? Primo, limasin ang isang balon at lilinaw ang tubig. Yung dumi sa lipunan, kung maaalis ay siguradong gaganda ang takbo ng pamamahala. David ulit, Karox, mapagpatawad po ang ating Diyos kung pagsisisihan mo ang mga nagawa mong kasalanan at di mo na uulitin yun. Hindi pwedeng joke only lang yun. Dapat taos puso ang pagsisisi mo. Oo, naniniwala ako, David. Oo, mapagpatawad siya. Sigun sa kasalanan mo. Oo. Etong klaseng kasalanan itong si Digong, walang kapatawaran to. Murahin mo yung Diyos, alam na patawarin ka pa ng Diyos. Oo. Hindi kasi, buti kung kaya, hindi weak leader ng Panginoong Diyos. At marami na niya pinakita. Pag siya nagalit sa sangkatauhan, ginugunaw niya ang mundo. Di ba? Pero parang may narinig ako nung pagtapos ng Panginoong Hesus, ng pagkamatay niya sa krus, na hindi na ulit gugunawin ang mundo. Kayo na mismo ang gugunaw sa mundo. Ang talino ng tao. Yun ang nangyayari, di ba? Tingnan mo yung China, hindi pa masyahan. Gusto pa manakop ng manakop, di ba? Ilang gera, World War I, World War II, o World War III naman. Gera, tao nang gugunaw sa mundo eh, sa totoo lang. Di ba? Dahil sa mga na-invento na yung katauhan ng mga lintik ang mga atomic bomb, mga isang pindot lang, gunawang isang bayan, puta. Grabe, di ba mga friend? Tao talaga gugunaw na. Pero yun nga, ang Panginoon, hindi natin alam. Gaya nangyari nga dito kay Digong. Di ba? Susan de la Cruz, lahat naman ng tao ay makasalanan. Pero ang pinatatawad lang ng Diyos ay ang mga kasalanan na hinihingi natin ng kapatawaran at pinagsisisihan. Napakaganda ng sinabi ni Father Robert Reyes. Di ba? Papapatawad naman daw siya, sabi ni Father Robert Reyes, di ba? Humingi ka na siya. Aminin niya na lahat. At sigurado si Father Robert Reyes na 2 life imprisonment na lang, hindi na 5. Ang magiging hatol sa halimaw. Joey Vito Bileo.
Kampay, sir. Penitensya muna tayo. Tagay. Tayo, Amy at Sarah. May lambanog tayo dito na may formalin para sa inyo. Patay tayo dyan. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless pa, stay safe and healthy. God bless, Librado. Mundo Cheng, ano man at kahit na 1,000 beses ang gawin niyang pagsisisi ay walang puwang para makamit niya ang kapatawaran sa mga karumaldumal na binawian niya ng buhay at mga ginawa niyang pagpapahirap sa taong bayan dahil marami siyang ginutom at pinagnakawan pa at binaon pa sa utang ng trilyon-trilyon at nagpakalat pa ng droga sa buong Pilipinas. Minura pa ang Diyos, mapatawad ka lang kung kikitlin mo ang iyong sarili o magpakamatay ka na lang, hinayupak ka pati mga lahi mo at mga tuta, di ba? Totoo yan. Michelle Edwin Oleto, God bless Karox at sa buong pamilya. God bless sa mga ka-warriors, God bless sa atin lahat. Happy Holy Week, dasal. Tama ka dyan, Mike. Mundo Cheng, Isipin mo, pre, isang bahay lang ang naibenta niya dyan sa Taguig. Ang halaga ay 178 million. Isang bahay pa lang yan. Pero sa totoo lang, meron si Digong 48 na bahay at buong Pinas. Isa siya sa pinakawalang hiyang naging pangulo. Siya ang pinakawalang hiya na dapat isumpa ng sambayanan. Totoo yan, mundo. Siya ang pinakawalang hiya. Si yung Marcos Sr., hinla sa kalingkingan niya yan. Malayo. Yung Marcos Sr., never mong narinig sa 20 taon ha, mag-i-speech yan ha. Hindi yan nagmura. Wala akong narinig. Ha? Yung mga kung ano-anong kagaya niya, bunganga niya si Halimaw na yan. Rosario Villanueva, shout out. Si Rox, hindi na dapat pinag-uusapan niya si Digong. Wala naman tayong pakinabang sa hayop na yan. Lagi bukas ang bunganga, galit sa droga. Siya tong drug lord. Mga anak niya, manugang, kaibigan. Sila Michael Yang, Alan Lim, Peter Lim. Wala na sila. Tatago sa Pilipino. Salamat, Senator Trillanes. Naburgan na lahat ng kawalang yan. Totoo. Jokiano. Tama ka, Karox. Aminin niya na lang at tigilan na nila ang panggugulo sa bansa at mga Pilipino. Baka mapatawad pa sila pero pagdusahan muna nila. Totoo. Wala, hindi mapatawad yan. Mundo Cheng, alam na alam ni Digong ang kahinaan ng mga Pilipino kung paano pasasakayin. Ginamit niya ang pagmumura, pagsasalita na may kabastusan na madali naman tinanggap ng mga tanga at bobong mga kababayan natin, na maski murahin ang Diyos at Santo Papa ay okay lang sa mga tanga at bobong taga-sunod na kababayan natin. Totoo yan, ha? Jokiano ulit, Pero may magbabago ba sa Halimaw? Parang malabo. Pamilya nila ganyan na talaga. Mga anak, pati kabit at mga kasama. Totoo, Joe. Mundo Cheng ulit, Napakaraming lumad ang kanilang pinatay. Mapatayuan lang nila yung mga pag-aari daw ni Kibuloy. Para sa totoo lang, lahat ng mga yan ay pag-aari ni Digong. Totoo yan, mundo. Yung Kibuloy na yan, kaya hindi siya pwede mag-asawa dahil ginawa lang siyang bantay dyan sa pinatayo na kingdom. Di ba? Kamanyak ni Kibuloy, ba't hindi siya nag-asawa, hindi siya nag-anak? Di ba? Yan ka lang. Mabubuhay ka ng marangya dyan. Manakay ka ng manakay dyan. Rosario Villanueva ulit. Mahirap dumami pa lahi ng demonyo. Yun nga, dapat si Bongbong, tapusin niya ito habang siya ang nasa kapangyarihan. Parli Pulido, shout out. Sa tatlong taong kasenadora ni Amy, walang nagawa sa Senado, puro pamumulitika. Ang mga masaklap pa, ang kapatid niya, presidente, ang sinisiraan niya. Yan ang kanyang accomplishment. Inaway niya
ang kanyang pamilya. At least may accomplishment fairly, di ba? Si Haba na Baba. Mundo Cheng, oh. Ang dapat lang gawin ng gobyerno ay samsamin ang lahat ng mga yaman ng Duterte nang nagaling sa pagnanakaw at droga, ibalik sa kaban ng bayan. Birmingham mo, isang anak pa lang. Birmingham mo, isang anak pa lang, Pulong Duterte ay meron ng 160 na 7-Eleven na tindahan. Saan galing ang puhunan? O, di ba? Biruin mo siguro to. Joey Quijano nito. Palagi ko, di na kayang magbago o pagsisiyan ang mga kasalanan nila. Cancer na yan, stage 5 na. Magdusa na sila. Totoo. Mundo Cheng ulit to. Ano man, pinakamasakit na salita ay hindi na tinatadlan yan, mga lahi ni Duterte. Ang mahalaga ay makabalik lang sa kanyang kapangyarihan para makapagnakaw at pumatay muli. PBBM, sana naman ipahuli mo na rin si Bantag. Matagal na itong nagtatago. Sana naman, please lang, PBBM. Oh. Mundo Cheng ulit, oh. Mas masarap ang tumae kaysa mapakinggan itong baliw na si Amy Lacson na mukhang pamunas ng puwet. Pahali Pulido. Kung hindi mo inawa yung kapatid mo, Amy, hindi malalaman ng taong bayan, anak ka pala ni Lacson. Yan ang karma sa'yo sa katraidoran mo. Oh, yun, mas traidor pa yun si Amy kaysa dito. So, si Harry Roque na ito, malaki sayad sa utak na itong hype na to. Glenn Dadyo, shout out. Tama po si Father. Habang buhay pa siya, dapat hingi siya ng patawad at aminin ang kanyang kasalanan. Naku, Glenn, apakaraming kasalanan aaminin yan. Baka patay na yan, hindi pa tapos umamin ng kasalanan yan. Sa dami ng ninakaw niyan, lahat. Naku, Mundo Cheng nito. Ang masasabi ko lang sa mga kababayan natin para paglilinaw tungkol kay Amy, hindi siya tunay na Marcos at kapatid lang siya ni Bongbong at Irene sa ina. Ang tunay na apelyido ni Amy ay Lacson. Nakikimarcos lang yan para sa pera at galit lang kay PBBM dahil sa mana ng binigay ng Marcos Sr. sa tunay niyang mga anak na sila PBBM at Irene. Ganun ba yun? Mundo Cheng ulit, oh. Wala nang tumatanggap kay Amy dahil sobra na ang kabaliwan. Wala nang lunas kundi magpakamatay na lang, masaya ang bayan. Hoy, Amy, masarap bang magluto ng chupageti si Digong? Chupageti na? Spaghetti. Madencio Yebes, shout out. Ang problema rin po sa iba nating kababayan, natutuwa pa sa mga pinagsasabi ni Digong. Pumapalakpak pa sila, nagsisigawan pa sa tuwa. Mga baliw nga, Madencio Yebes. Ocean Lord Production, shout out. Ay, nagbigay po siya ng pakulay. Salamat friend, sa tulong Ocean Lord Production ulit. Good morning, Sir Rox. Totally support your views and vlogs. Parang kakwentuhan lang kayo kapag pinapanood ko ang vlogs nyo. More power to you and Happy Easter. Happy Easter, Ocean Lord Production. Salamat ulit. Madencio Yebes, tama po sinabi niyo, sir. Ramon Valencia, bossing, marami talagang nakurakot ang pamilya na yan mula pa sa Davao hanggang sa nasa mataas na pwesto na sila. Pati mga ghost employee, ghost project, ghost student, ghost claiming, ghost donation, ghost expenses, putik. Bossing, lahat na yata ng ghost nasa kanila na, kaya taong bayan na ang humusga. Kamusta na lang sa lahat ng mga Roque Warriors at sa pamilya mo. God bless us all. God bless, Ramon Valencia. Totoo sinasabi mo. Billy Bona, shout out. Multiple mortal sin at violation sa 10 Commandments. No more hope na magsisi ang si Digong nyo. Wala nang kapatawaran sa sinadyang kasalanan. Attorney at Karox, yan ang tapat sapat
sa halimaw na tungaw. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, pahabol tungkol lamang dyan kay Libayan. Noon dati, isa yan sa hinahangaan ko at pinapanood ko, pati si Magalong, pero ngayon wala na. Binan yata ni Libayan si Magalong. Nagtatanong lang, ha? O, diba? Ako rin, wala na bilib ko dyan. Totoo lang. Pati naano niya si Atty. Claire Castro, hindi naman siya inaano. Ha? Diba? Nakakatulong pa nga si Atty. Claire Castro sa Pilipinas, eh. Kung tutusin mo, eh. Dahil, teka, Atty. Libayan, bakit ikaw ganyan, ha? Whiskey, huli na, nilango na ng dilim ang loobin ng demonyo. Totoo yan, Whiskey. Whiskey ulit, 2 life sentences lang, kahit isa lang, life nga, eh. Alam mo naman, Whiskey, si Father Reyes, di ba? Parang napatawa na raw siya dahil dapat nga para kay Father Reyes, 5 life imprisonment ang kay Digong. Gagawin na lang daw 2. Tedo, Haroke, isa pa, hindi papatay ang mga inutusan ni Digong kung walang bayad. Diba, hindi sila papatay talaga. Sana rin napanood ng lahat ng mga vlog na Atty. Claire Castro ang drama versus reality tungkol sa kadramaan ni Digong at Sara sa YouTube. Tama din ang pari sa payo niya kay Digong. Diba? Ted ulit, tama ka, Roque. Pag inamin ni Digong ang kasalanan niya, hindi matatapos kahit 1 taon. Kung aaminin niya kasi ang ninakaw niya, piso na lang sa 1 araw pa. Patay na siya bago matapos. Ayon kasi sa record, bilyong-bilyong piso ang ninakaw nito. Ano pa kaya ang mamera? Patay tayo dyan. Ramon Valencia, Bossing, pwedeng totoo sinasabi ni Amy Dutards na hindi sila nagkakausap ni PBBM or nagkikita kasi nga baka takot na si PBBM or nag-iingat lang sila na baka may gawin si Amy Dutards na masama. Who knows, baka sa sulsul ng Diablo ng kadiliman ay baka utusan pa siya ang papatay kay BBM, kaya hindi masisisi ng pamilya ni BBM na nag-iingat lang sila. Totoo yan, Ramon. Shirley J. Zero, shout out. Parang hindi kayang gawin ni Duterte yan sinasabi ni Father Carlos. Nabi mo pa. Ang nababasa ko lang sa pamilya niyan, hindi yan lalaban ng patas. Kaya mag-ingat si PBBM ng mabuti dyan sa mag-aama ng mga yan. Hindi ako maka-Marcos pero kaya ko namang suportahan si BBM kung mabuti ang kanyang palakad sa gobyerno. Tama ka dyan, Shirley. Shirley ulit, Have a good Friday po sa inyong lahat, Karox. Happy Easter. Happy Easter, Shirley. Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. May pag-asa pa bang magbago itong si Digong? Wala na. Tanong, Sa mga kasalanan niya, lalo na sa mga pinagpapatay niya, wala nang pag-asa ang taong yan. Kasi nga, yung pride niya ang umiiral dyan, na pinagmumura niya ang ating Panginoon at walang respeto sa buhay ng tao. Hindi ako naniniwala na magsisisi yung halimaw. Malabo yan. Parehas tayo, Elizabeth. Friend Shervin Sapeda, shout out, ha. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa iyo, mga friend, ha. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Emans Kalolanak, shout out. Jan Dimango, shout out, my friend. Mapagpalang Sabado de Gloria po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sana po kahit kapirasong panahon tayo po makapagnilay-nilay at nakapag-reflect sa ating pong mga naging kasalanan at pagkukulang po kay Lord. Siya po talaga ang tunay na Panginoon na dapat po nating sambahin, na nag-alay po ng di matatawarang paghihirap at sariling buhay para po tayo ay tubusin lahat sa mundo ng kasalanan. Sa iyo po, Panginoon, kaming lahat po ay dumadakila sa pag-aalalay mo po ng sarili mong pong buhay at banal na dugo para po sa buong sanlibutan. Totoo yan, friend. Leoprono Lanesa,
Noto Aimee Mangusim, Leo Prenolanesa, welcome to the club. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Kasani, sabi niya. Ren Shervin ulit to. Impong Basyang Team Tedeli po ay nakikiisa sa paggunita po ng lahat ng naging paghirap na po ating mahal na Panginoon. Sa topic ko po today sa Rox, tama naman po yung payo ni Father Reyes para kay Ingkong. Sa anya pong pag-isa at sa huling pagkakataon po, sana po mapag-isip-isip niya po. Tadhana po ang sadyang mapagbiro. At kahit kailan po, si Lord ay di din po marunong magbiro. Totoo yan, ha? Nasadlak na po siya sa 4 na sulok ng kanyang bagong tahanan ngayon. Dahil umaapaw na po ang salop. Binibigyan pa po siya ng Lord ng pagkakataon na makapag-isip-isip at matutong yumuko at magpakumbaba po sa Diyos. Hindi siya magpapakumbaba, Tia Deli, dahil hindi nga niya tinuturing ang Diyos niya si Satanas. At yun ang gusto niyang makasama ng kanyang kaluluwa. Higit po sa lahat, humihingi po siya ng tawad bago man lang po magsara ang puting tabing sa kanya pong buhay. Dahil lahat po ng 10 banal na utos ng Diyos, kanya pong sinuway. Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal magsinungaling, bawal magparami ng asawa. Lahat-lahat po, sir. Lahat-lahat po kanyang sinuway, Sir Rox. Talagang na-perfect po niya. At siya din pong ipinamana niya sa kanyang mga anak. Lahat po ng kasamaan siya niyang tinuro. Nagsalin lahi po ang lahat ng kanyang kasamaan. Tanging si Lord lang po ang may hawak ng susi ng pagpapatawad. Depende po siguro kung siya po sincero sa paghingi ng tawad o nagjo-joke lang. Sana po sa paghingi niya ng tawad, Sir Rox, isama niya na ang kanyang buong pamilya sa paghingi ng tawad at sana po malipol at matapos na po ang paghahari ng mga tulad po nilang walang kasing itim ang mga budhi. Totoo yan, Tia Deli. Matutong matakot at magrespeto po sa Diyos dahil sa lahat po ay merong hangganan at katapusan. Kailanman ang mga Satanas po never na magwawagi sa kapangyarihan po ng ating banal na Diyos. Totoo yan, Tia Deli ka. Bugok yan si Kamote. Victor Merza, shout out. Para umusad yung mga kaso laban sa mga Duterte, palitan na yung ombudsman at yung Solgen. Yung BBM. Chupisa Bunao. Good morning po, kuya, at sa mga kawaryos. Tia Deli, ayos, matulis na mga kapalpa. Chupisa Bunao ulit. Aba kung totoong nalawaya ni Tanda si Aimee, aba wala pa lang delikadesa itong si Tanda. Hala, PBBM, sana wag mong alisin sa isip mo na mas mag-ingat ka sa mas malapit sa iyo at baka siya ang dumali sa iyo. Ingat ka lang po. Ayun nga, di ba? Tsaka matalim yung baba yan, ha? Ibisa po na ulit, Tama po kayo, kuya. Maganda si Irene Marcos. Kamukha po ni BBM. At sinong matinong ina ang aayon sa mga mali mong ginagawa? Aimee, sana mali po ako. Di ba galit si Sarah kay Aimee? At bakit ngayon ayos na po sila ulit? Ha? Di ka may kasunduan sila ni Aimee na si Aimee na bahala kay BBM. Sana mali po ako. Pag nagkataon, napakasakit, Kuya Eddie. Totoo yan, friend. Sam AJ, shout out. Karox, kapag buhay ang inutang mo, buhay din katumbas. Ang demonyo ay walang pagbabago kailanman. Totoo, demonyo nga di ba? Bong Tupas, Sa tingin ko, ang demonyo ay hindi marunong magsisi. Bagkos gusto pa nga lumaban dahil sa sobrang pride ng demonyo. Walang kapatawaran yan kung hindi mo isosoli ang lahat ng ninakaw mo. Itatapon sila lahat sa dagat-dagatang apoy eternally. Totoo yan, Bong. Arnoldo Fabiano. Totoo ka, Rox. Mapagpatawad ang Panginoon Diyos. Pero itong pamilya ni Duterte,
Magmula sa ama hanggang sa bunsong anak, imposible itong humingi ng tawad sa Diyos dahil may sarili itong Panginoon, si Satanas at mga diablo. Totoo yan, Arnulfo Fabian. Yung nasasabi ko eh. Yung Diyos, ginagamit lang nila yan pag nagsasalita sila sa tao. Joke. Pero sa totoo, pagtaligod nila, mumurahin na naman nila ang Diyos. Nagamit ka na naman namin. Buti nga sa'yo. Yeah. Ganyan yan eh. Mga kampon nga ng diablo, mga hype na yan, sa totoo lang. 3J Show, shout out. Sir Rox, well, tama naman yung pare. Hanggat nabubuhay ang tao, mayroong pag-asa. Ang sabi ni Lord Jesus, ang tanging kasalanan lang na hindi mapapatawad ang paglapastangan sa Espiritu Santo, meaning ang hindi pagtanggap sa Panginoon Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ito naman tayo. Ngayon si Duterte, yung pagiging masama niya, marami pang masigit ang kasamaan kay Duterte. Marami pa ba? Mas marami pang sobrang kasamaan na hindi mo na kakayaning isipin. Pero kung sila ay nagsisisi ng totoo at nagbago, ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi rin siguro, friend. Sigun sa kasalanan. Yung bang, patawarin niyo po ako, Panginoon, at ako po nagibang bakod sapagkat ako po ay tao lamang, mga ganun. Pero baka sakasakali. Pero magpapatay ka naman ganito. Kaso mo, crimes against humanity, pag nanakaw lang, gugunawin ka ng Panginoon, bibigyan ka ng, tignan mo nangyari sa Gago. Diba? Kalain mo ba yan, friend Jane, na magkakaroon ng ganitong senaryo, samantalang nung nanalo nga yung United na yan, patay ka ako. Biglang yan. Galaw na. Hand of the Lord na yan. Kaya yung sabihin, papatawad pa si Digong. Tsaka hindi yan hihinga ng tawad, Jane. Gusto nga yan sa impyerno mapunta dahil maraming chicks dun, ikaw talaga. Sa estado ni Duterte ngayon, wala naman tayong nakikitang pagbabago na mabuti. Lalo pa ngang sumasama ang kanyang mga kamag-anak like Hanilet, Sara, Kitty, Pulong. Totoo. Hindi magbabago yan. Mga kampo ni Satanas nga yan. Paano? TJ Show pala. Sir Rox, totoo ka naman na ang pari ay nag-aral na 10 taon ata. Pero may mga naging preso at nagbago at naging pastor. Kung ganito ang sitwasyon, Sir Rox, dapat silang mga preso. Pwede naman silang mangaral bilang personal testimony nila. Pero ang magturo ng Bible, dapat din silang nag-aaral. Totoo yan. Ha? 3J Shop na naman, Sir Rox, hindi ko alam kung nagbibiro ka lang o talagang ito ang paniniwala mo. Sabi mo kasi, patay na naman si Jesus ngayong Biyernes Santo. Sir Rox, kada Biyernes Santo, ginugunita lang natin ang pagkamatay ni Jesus. Hindi siya namamatay kada Biyernes Santo. Itanong mo kay Pastor Jun Lago. Yun ang di ba? Tatakpan yung mga santo sa altar. Di ba? Patay ang Panginoon. At Sabado de Gloria, akit sa Gloria. At Linggo ng Pagkabuhay. Ganun. DJ Show po nito. Si Jesus nasa langit na. Sinasariwa lang natin ang kanyang naging buhay dito sa lupa. Lalo na yung kanyang last 1 week na tinawag nating Holy Week. Totoo. Alam ko yan ko, no? J-Rock, shout out. Invisible ang tingin ni Amy kay BBM. Inappropriate at immoral ang behavior na pinapakita ni Amy sa publiko, especially witchcraft treatment niya sa Senate hearing. Totoo. Kalat ni Baya ulit mission accomplished mga friend,
Yun ho ang aking pagkakaintindi. Ha? Ang Panginoon Diyos ay hindi ho ganun kadali magpatawad at hindi po ganun kadali para makapasok sa pinto ng kalangitan. Kung susundin mo ang mga matalinghagang sinasabi ng Jesus nung siya ay nasa lupa. Diba? Untakin mo, napaka-matalinghaga, di ba? Mas madali pa ika sa kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom kaysa ang isang maperang tao ay makapasok sa pinto ng kalangitan. Diba? Pinasabi niya ata doon sa tax collector eh. Diba? Pero puunawain mo, kung sobra-sobra ka sa kayamanan, may nanghingi ng tulong, tumulong ka, ganun. Hindi naman to the extent na maging mahirap ka na. Hindi ganun. Hindi ko yung ibig sabihin ng Panginoon, hindi po ba? Yeah. Sige po, baka magbalag pa ako isa mamaya. Para okay, Grace Chingsay. Pamilya. Yan ang pamagat, ha? Pamilya. Magulang, ina, at kapatid. Kung hindi ko matutuloy mamaya, baka bukas na ulit, linggo ng pagkabuhay. Magandang gabi po mga boss. God bless. TJC Hope, Friend Jane, Michael, shout out. Good night.